marami akong tinutulungan, naiiyak ako. Kasi nga nai-stress ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign kung susuko na ba ako o hindi. Guys, nandito kami sa bulubundukin ng China. So, sinisimula namin yung buhay namin dito. Alam niyo, sa totoo lang, napakahirap talaga. As in, ano mahirap? Sobra? Sobra. Super hirap. Hawakan mo. Super hirap. Tapos, alam mo yung, masyado akong na-overwhelm na akala ko ganito lang kadali, ganito lang kasimple, pero hindi pala. Super hirap. As in, alam mo yung feeling na gusto kong give up, gusto ko nang umiyak kasi hindi ito yung nakasanayan ko na buhay sa Pilipinas. Pero, sa ngalan ng may pangarap ako, sa ngalan na marami akong tinutulungan, naiiyak ako. Kasi nga nai-stress ako. Super. Nai-stress ako. Video lang naman sana ito. Napunta sana, no? Nai-stress kasi ako kasi feeling ko nadidrain ako, feeling ko di ko kaya, feeling ko nawawalan na ako ng pag-asa. But yesterday, I sleep with Ate May and then I pray. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign kung susuko na ba ako o hindi. And then, meron akong panaginip na nakakamangha kasi may mga tao nakapaligid sa akin na parang nag-aabot sila ng ng parang baunan o parang anong tawag nun? Yung parang plato na parang ang sign niya, bawal akang tumigil kasi marami kami na pinapakain mo. Alam mo yun? Oo. Nanaginip ako kagabi. So, sabi ko, wow, anong sign to, Lord? Bakit may ganun? So, sign ba to na bawal akong sumuko? Ngay pagpapatuloy ko ba yung buhay ko dito? Na hindi pwede ako manghina kasi nga, ang daming taong, nag-aantay. Nag-aantay. Akala kasi ng iba, pag andito ka, napakasimple, masaya yung buhay. Wala kang kapitbahay, walang nakakakilala sa'yo, wala kang makakausap, hindi kayo nagkakaintindihan. Bandang alas 8 ng umaga, alas 7, nagre-ready na kami para makapunta sa pupuntahan namin. Tapos bandang alas 5, uuwi na, bibili ng pagkain, tapos nandun na sa bahay, tutulog na. Ganon, napakahirap. Ngayon nararanasan ko na yung pagiging OFW. Kasi yung mga OFW pala talaga, lapit kita, yung mga nag-OFW pala talaga, super hirap talaga ng buhay na. Dito mo mararanasan yung homesick. As in, sabi mo, tapos umiiyak na ako. Ito, true talaga to sabi ko. Kasi naiiyak ako eh. Sabi ko, grabe Lord, di ko na kaya. Suko na ako. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na kayanin pa. Kasi alam ko marami na akong naranasan sa buhay. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Alam kong malayo na ako. Pero gusto ko pang maging mas malayo. Alam mo yan? And then, super lang ako. Parang Na-drain ka. Na-drain ako, na-overwhelmed kasi ako napapunta dito kasi akala ko gito na kasimple yung buhay. Pero no. It's very hard, guys. Bilang Lagreta, ginagawa ko ang lahat para sa lahat, sa pamilya, sa mga taong umaasa sa akin, sa negosyo ko, guys. If naiintindihan nyo ko, napakahirap ng buhay namin dito. So, but the best thing of this, is kasama ko sa Ate Mayan, may mga kasama kong Pilipino na nakakausap. Ang hirap magsimula ng buhay. Hirap, pero wala namang imposible kung may tiwala ka sa sarili mo. Wala talagang imposible pag mananalangin ka na talaga muna bago mo gawin yung lahat. Advice ko sa lahat, kung magsisimula ka ng isang bagay, huwag ka masyadong ma-overwhelm. Hinay-hinay lang, dahan-dahan lang. Gaya nga lang sabi nila, go with the flow lang. Kung ano man yung darating, tanggapin. Kung meron mga masasakit, may mga struggle, mga trouble, i-embrace lang natin. Kasi at the end of the day, at the end of the future, yung mga ganun na mga na-feel natin, aanihin din natin yun. That's all. That's me. It's Greta. Bye-bye.